Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaagapay. Welcome po muli dito sa ating Heartline Friday night. Thank you very much at umabot tayo sa init ng panahon. Nakakapagpatuloy pa rin sa init sa Panginoon. Ayan, ang ganda, no? Init ng panahon, pero ando pa rin ang init ng Panginoon para sa ating buhay. Good evening sa inyo. Medyo kumukuli-kulimlim minsan-minsan sa bagyo-bagyo. Pero praise God, tayo andito, magkakasama pa rin tayo. Good evening dito sa Heartline, na kung saan mapapanood nyo sa Facebook at maririnig sa 702 DZAS AM Radio. At doon ay tayo ay nasa teleradyo. So mga kaibigan, kamusta kayo? Happy listening sa inyo lahat na naka-tune in ngayon dito sa Heartline. And guess what? Ang aking paboritong Koreana na counselor, pero Pilipina. Pero nasa Korea siya ngayon, kaya praise God, at dami nating ma-update mula sa kanya. Praise God for her presence here. Ay kasama ko ngayon si Ate Alu Abendan. Hello! Hello! Ate Alu. Anyong haseyo! Anyong! Anyo! Anyong meron dyan? Balita ko, malamig dyan. Kahit ngayong dito, mainit. Maabot ng mga 32 to 36 degrees. Actually, itong pagbuwan ng May, medyo kalma na. Yeah. Kalma na siya. Hindi katulad ng March, yan, April, malamig yan. Lalo na ang January, February, naku po. Oo. Di madaming bulaklak dyan ngayon. Pagka ganitong May, naglalabasan na ang mga rosas. Yan. Uy, rosas. Meron daw tradisyon dyan na yung mga lalaki ay nagbibigay ng rosas at may ibig sabihin ang mga kulay ng mga yon. Hindi ko gaanong alam yan. Ang alam ko ganito, pagka February 14, parang lalaki yata ang nagbibigay sa babae ng chocolate at saka roses. Parang gano'n na. Tapos pagdating ng March 14, babae naman ang magbibigay sa lalaki ng chocolates and flowers. Okay. So hindi nagpapalitan ng sabay. Yun. Tag-isang buwan. Wow, ang kulay talaga ng buhay diyan, ano? At teka, ngayong May, ano mga events ang ating hinahanap diyan? Ditong May, pag May 5, ito naman sineselebrate nila ang Children's Day. Uy, may Children's Day. Anong ginagawa sa Children's Day? Inilalabas sa mga bata, dinadala sa park. Oo. Tapos sa mga mall, may mga promo para sa mga bata. So naglalabasan mga bata. Hindi ko lang sure, hindi ko lang matandang kung nagpupuntahan din sa mga lolo-lola para mag-bless. Okay. That's nice. Syempre, Kami sa church, nagpi-prepare kami ng gift para sa bata. Ay, parang Pasko. Parang ganoon. Pagkatapos, siyempre May, Kuya Pilo, ang May sa atin, sa Pilipinas, saka sa mga western country. Di ba yung Mother's Day, May din yun. Ayan. I think ang unang linggo, which is May 6, this coming Sunday, ayan, it's gonna be Mother's Day. Ay, nako, Happy Mother's Day nga pala. Ay, ikaw, isa ka ring mother. Yes. Yan. Ang ating guest ay mother of 2. Yan. At talagang siya ay pastora na nag-work at nag-minister sa Jesus Shepherd Global Fellowship sa Korea. At dito na sa Pilipinas, akalain nyo, Korea at Pilipinas. Si husband dyan, si husband. Si husband, si Kuya Manuel Abendan. Ayan. So sa Pilipinas, ang tinutulungan naman nilang church ay yung Taguig Bethel Christian Assemblies of God sa Bikutan, dyan sa may No. Sa ano yan, Kuya Pilo, sa Sa Romantic Village, Santa Ana, Taguig.
Santa Ana Taguig ba yun? Di ba Bikutan yun? Oo. Yung Bikutan, yan diyan ako lumaki. Yan yung Oh, church na ano ni mama ko. sa Taguig. O yun. Uy, ang Oo. ganda. Romantic Village, Taguig. Wow. 'Di ba no? O, di ba? Yan. Ayan ang ating counselor. Nako, bagay na bagay sa mga questions na pinadala sa atin ng mga listeners. Dahil talagang ito, batikan na itong ating counselor na ito pagdating sa pagtulong sa mga wives, sa mga families, sa mga may anak, may problema sa anak, pamilya, yan, ayun. Praise God, andito ka ate. Pero bago yun, Oo. baka may gusto kang batiin. Batiin mo na ate Alu. Oo, syempre. Sa husband ko bati na tayo. Joke lang. Kasi 'di ba yung bati? Hindi naman. So, sa aking pinakamamahal na natatangi, nag-iisang asawa na binigay ng Diyos na kasangga ko, kakapit-bisig sa paglilingkod. Ayan. Yes. Nawa ay manatili kang gwapo, macho, malakas at malusog at anointed ng Holy Spirit. And Mm-mm. yan. Also, aking mga anak, mga adult na ang aking mga anak. Oo nga eh. Wala kakatuwa. Parang kailan lang mga baby bubot sila. Ngayon mga mga taxpayer na. Mag-imagine. Oo. So hello kay Misha at saka kay Meggy. Ayan. At syempre sabi ko nga dahil pag May Mother's Day celebration yan. So advance na Happy Mother's Day sa aking nanay-in-law, si Nanay Angelita Abendan. Hello, nanay. Sana ay nakikinig din siya. Sila ay nasa May Kawayan, Bulacan. Ayan, mga So, Happy mga Mother's kaagapay Day. diyan sa May Kawayan, Bulacan. Hello, hello din. Yes. Happy Mother's Day pati sa aking mga sister-in-law, si Aye, si Mildred, si Yes. She, ayan, si Lenlen, ayan. Mga pinsan ko din, na mga nanay, Happy Mother's Day lahat sa inyo. Oo. Ayan. And syempre babatiin ko din itong mga kapatiran natin dito sa Jesus Shepherd Global Fellowship South Korea. Yan. Ayan, Chupukhamnida, God bless you all. At syempre, mga kapatiran natin dyan sa Taguig naman, sa Taguig Bethel Christian Assemblies of God. Mm-mm. Hello din, kapit lang palagi sa Panginoon, ano man ang mga pagsubok at ang Oo. dinadaanan. Sige lang, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. At sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa no ng DZAS, lalo na Yes. ang Heartline sa gabi na Mm-mm. nakikipagpuyatan. So, hello po sa inyo. Nawa ay mapagpala kayo sa panibagong gabing ito ng ating Yes, yes. talakayan. At ang Absolutely. Diyos po ay maparangalan. Ayan, tama. Nako, salamat mga kaagapay. Andiyan kayo. Espesyal talaga ang bisita nating counselor ngayon. At bago yan, babatiin ko rin yung mga nakikinig sa atin ngayon dahil sila mga kasama ko sa Back to the Bible, ang mga doctors natin. Ito mga espesyalista, mga doktor natin na Christians. And kung gusto niyo mag-consult doon sa Back to the Bible building sa West Avenue, greetings sa inyo at nakikinig din sila Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Dr. Mirna Ngo, nephrologist, Dr. Carmela Encarnacion, psychiatrist, Dr. Maria Luisa Ako, OB-GYN, Dr. Bernie Dimacali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, sila Dr. Abby Del Mundo, Jay Del Mundo at Love Del Mundo, mga ophthalmologist natin yan. At si Dr. Cynthia Del Mundo, ang ating optometrist. Dr. Geraldine Emperador, dermatologist. Dr. Shirley Tomas sa PEDIA. Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist, and Dr. Dong Fabregas, ang ating general surgeon. Siyempre, kasama si Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, B.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Kasama ko dyan sa Back to the Bible habang nagkiklinik ako. Ito nga pala, si Kuya Pilo, ang coach Philo ninyo dyan sa Back to the Bible at dito sa Heartline. Nako, Ate Alu, so happy Mhm. to be with you. And, Ako din ay nagagalak. yeah, are you ready na sa ating mga tanong? Sige. Sa Eto tulong na. ng Panginoon, banata natin yan. Yan. Yung term. Mga kaagapay, eto na inantay nyo. So, eto na ang first listener natin. Sabi niya, eto. Nalaman ko pong girlfriend ng anak ko yung kabataan sa church na nasa age 15 years old lang.
While ang son ko, ang anak ko ay 24 years old. Pinagbawalan ko talaga siya dahil malaki ang age gap nila and bata pa yung girl. Pero matigas ang ulo nila parehas at ipinipilit ang gusto. Paano po kaya namin ito aayusin? Church to ah. So nasa church sila at Mhm. magulang siya. Ano ba yan? Ay nako, wag na wag kayong papasok sa relationship mga underage. Mga underage, below 18. May batas Aha. tungkol dyan. Hindi tama na makipagrelasyon. Kahit nga 18 ka na, hindi pa tama eh. Magre-request ka pa ng permiso sa mga magulang mo. Kapag nasa 21 ka na, pagka 21 ka na, yan, pwede ng personal decision. Pero, sige, Ate Alu, anong masasabi natin dito sa ating mga kabataan ngayon? Oo 'no, bata pa talaga din yung ganiyang girlfriend. Mm-mm. Ito lang ang nag-caught sa'kin dito Kuya Pilo ano siya, um, kapatiran 'di ba? Yes, Kabataan sa kapatiran, church. kabataan. So, ah, alam na kaya ni pastor? Mukhang hindi pa nabanggit. Oh, so siguro dun sa magulang, isa sa magandang ano is ilapit din kay pastor. Sa Ayan. pastor nila doon sa church. Kung Mm-mm. anong kung anong maitutulong ni pastor. Pero dapat Ah, alam ni Pastor yung batas tungkol dito ha. Kasi kaya nga. meron tayong lokal na batas na nagsasabing Oo, oo. hindi dapat na panghawakan ng ibang tao ang pamamalakad sa kanyang anak na below 18 years old. Nako, patay tayo diyan. Hindi kaya maano 'yan, anong tawag diyan, pedophile ba 'yun? Oo, pwede siyang makasuhan ng gano'n. Oo, Underage. takutin niyo kaya yung anak niyo, sabi hindi naman takutin, I mean, ipaliwanag mo na 'di ba? Kasi maraming tao di Kasi alam yung batas eh. oo, puwede yang maging para siyang kasi bata pa, ilang taon, Oo. 15, para siyang baka makasuhan pa siya ng child exploitation, mga Oo. gano'n. Mm. Oo. Siguro ganito, yung magulang nung lalaki, ipaliwanag niya itong mga batas na ito kung Mm. bakit nakakakaba 'yan 'no, hindi Oo. safe legally, ganoon. Mm. Tapos, siyempre una sa lahat mataimtim niyo munang ipanalangin para yung inyong pagpapaliwanag tumalab sa puso, isip at kaluluwa ng anak Yan, niyo. yan. Oo. Pangalawa, yun nga paliwanag niyo sa anak niyo, Yan. yung batas na iyan. Kung Yan. mayro'n kayong kaibigang attorney o na puwede niyong mapakiusapan na siya mismo magpaliwanag baka mas Mm. makinig. Kasi 'di ba attorney na 'yan. Tapos maganda rin ano din po ma-involve din si pastor. Mm. Kasi ano body of Christ tayo, eh. Oo, merong spiritual aspect din yan eh. Yes, yes, yes. Meron din kailangang sasabihin si pastor diyaan. So, yun po, kasi kung sa inyo lang, 24 na, medyo ano na yan, feeling, parang ano na yan eh, I know it all na. May Parang gano'n. sariling pananaw na. Oo, I know it all na mama. Wag mo akong anuhin. Pero mukhang sablay siya dito. I know it all, pero hindi naman niya alam yung batas tungkol doon. Naku, Yan. grabe. Oh. Oo. So, ipaliwanag. Ayan. Tapos, siguro bigyan niyo sila ng ano, um, yung babaeng bata kung makakausap niyo na, "Oh, salamat naman mahal mo yung anak ko kaya lang delikado 'yan." Ganito, ganyan. Yung baka puwede na sa ngayon, ano Mm. muna kayo, separate ways. Kung Mm. talagang mahal niyong isa't isa makakapag-hintay kayo, Mm. gano'n, 'di ba? Question natin, So, ano? Pwede bang ipaalam dun sa magulang ng mga bata? Nung... iyan pa nga isusunod kong itanong. Ayun, ayun, ay oo. Kasi Paalala. oo, dapat alam din nung magulang nung 15 years old. And Oo. kung alam nila, ano ang reaksyon nila dito. Alam din kaya So nila yung batas doon. oo. So, may batas po, nakakatakot yang kalagayan na yan. Kasi yung mga magulang nung mas bata, Oo. puwedeng ano yan, puwedeng mag-file yan, 'di ba parang gano'n, Oo, 'no? oo, pwede. Kaya delikado siya, Oo. sa case na 'yan. Mm. So, ipaliwanag yung legal na side niyan at yun nga, si pastor din po kakutsabahin niyo, 'di ba? Mm. At Mm.
kung ano din is makausap nyo rin yung Oo. magulang ng teenager ng 15 years old. Ayan, Sa totoo yan. tulong po ng Panginoon, maayos po iyan. Yes, Sabi nga, walang maayos. matigas na ulo kapag ang Diyos po ang kumilos. Pabatukan nyo kay Lord. Oo. Ganun. Hindi naman, parang ano, just so we know. Kasi ang batas naman ay hindi naman yan iginawa ng walang karunungan. May Mm, karunungan yan, kaya ipinatutupad po ang mga batas na ganyan. mm, Wag sasamaan loob sa batas. Pero, mm, doon naman din malalaman yung tunay na pag-ibig eh. Ang mm. tunay na pag-ibig ay sumasang-ayon din sa batas. Kaya nga, a Yes. new commandment I have given you, a commandment. Love one another as I have loved you, which is a command, batas din ng Panginoon. Yan. Pero huwag niyo i-take out of context. Hindi ibig sabihin magre-relasyon Pagmahalan kayo. sila. Mm, Oo, sundin yung batas na pinapatupad ng ating komunidad. mm. Oo. Mga Eh, hin- kaagapay, nako, bantay-bantay dahil ang ating komunidad ay mayroong karunungan ipinatutupad. Huwag sasama loob, no? ano lang Kuya Pilo, yung mga batas, kaya yan nandyan. Para tayo ay bakuran at hindi tayo maligaw at mapahamak. Yan, totoo yan. Guidelines yan eh, guidelines. Kasi nga Guideline. naman, 15, dapat nagko-concentrate pa yan sa pag-aaral niya. Oo. Wala pa yung gaanong, ang, Mm. ang emotional, ano niyan, ang EQ niyan, hindi pa ganun ka-mature. Mm. Tapos, intellectually, academically, hindi pa rin tapos. Di pa Di ba? tapos. Kailangan lawakan pa ang kanyang Oh, oh, karanasan. At hindi yan yung unang karanasan na dapat na matututunan. Hindi relasyon ang unang karanasan, kundi yung makita kung paano makitungo sa mundo, sa kapwa, sa kapaligiran, sa iyong mm, mga kalagayan. Kailangan matugunan mo kung paano mo maiaayos ang iyong pananaw sa kalagayan ng iyong realidad. Hindi yung mm. pantasya ng ating mga relationship. Tsaka ano Kuya Pilo hindi lang siya basta pagbabawalan na, "Huwag kayong magganto, magganyan." Hindi. Kasi the more pinagbabawalan, lalong magwawala. Oo nga. So, Ba't ba maganda kaya ganyan? ipaliwanag. Ipaliwanag. Paliwanag. Ito, lalo na ito, ipasok mo 'tong legal matter na 'to. Ipaliwanag na Mm. delikado yung ganyan, kasi ganito, ganyan. Ipaliwanag na minor pa 'tong babae, eh. Totoo. Wala siyang laban niyan pagka nagkaroon ng kasuhan, gano'n. Ipaliwanag at ano, hayaan munang mag-concentrate yung Oo. babae sa kanyang pag-aaral. Oh, ikaw Yan. naman kung nagtatrabaho na, 'di sige mag-ipon ka na muna Yan. para kumbaga, huwag lang basta masama yung ginagawa niyo, wag niyo itigil niyo yan, lalo pong magwawala yan. So, pagpaliwanagan, ipanalangin, tapos Mm. kumausap po ng mga taong kalapit sa inyo. Sabi ko kanina, ang pastor o kung may kilala kayong Mm. attorney, ma-advise din tong anak mo sa mga legal na matter patungkol sa ganyang mga minors. Mm. So, yun po. Yan. Oo. Yan. At Amen. ipanalangin. Ayan. Naku, swak na swak dyan yung ating second listener dahil tungkol di sa anak. Ayan nga ba sinasabi natin pagka tungkol sa ang iniisip kagad ng mga bata ngayon relasyon. Pakinggan nyo to, itong ating next listener. Ito sabi niya, hello po, tama po bang sumuko na Sumuko. ako sa anak ko dahil napapagod na po ako sa kanya. Pangalawang beses na siyang bagsak academically. And ngayon, nalaman ko na lagi na naman pong uma-absent sa school pero umaalis sa bahay. Tama po bang patigilin ko na lang pag-aaral? Ano ba yan? O mga bata. Kung sino naman sa inyo mga kaagapay dyan, kung may mga anak kayo, mga teenager kayo dyan, kamusta sila? Kamustahin nyo naman ngayon ha? Pagkatapos ng Mm. programa natin, kahit ngayon, kamustahin nyo, papuntahin nyo dito. Pakinigin nyo ngayon dito sa 702. At andito si Ate Alu. Sige nga, Ate Alu, go! Ang gagawin Ang ano ko natin? lang diyan ha, Ha? kung tamang patigilin dapat hindi na siya nagtanong. So ibig sabihin Duda pa siya. oo, ito po ay kasi 'pag pinatigil niyo, that's the shortcut, that's the easiest way. Parang, "Hay naku, tama na, tumigil ka na lang." Gano'n, tapos ang usapan. Pero dito po is may hugot yang bata. Oo. Bakit siya nagfe-fail? Ayan. Bakit sabi niyo nga umaalis ng bahay pero hindi pumapasok sa school? Lalakwat So, siya. dapat po malaman niyo ano pong nangyayari sa bata. Baka may nambubuli sa kanya sa school.
Kaya umiiwas siya doon. Or baka kailangan niya ng mga extra tutor. Mm. Baka medyo mababa ang kanyang pag-comprehend sa pag-aaral. So, ikuha niyo ng mga mag-tutor sa kanya, ganoon, para matulungan siyang Mm. maunawaan. Meron pong ano may dahilan po eh. Bakit para siyang Mm. umiiwas sa paaralan. So, parang ayaw niyang pumasok, ayaw din naman niyang umabsent kasi mahahalata niyo na hindi siya pumapasok. So, alis na lang siya ng bahay. Pero, instead na pumasok sa school kasi baaring may iniiwasan siya doon, may trauma siya doon, may struggle siya. So, pupunta sa iba kung saan siya pwedeng magpalipas ng oras, Ah. 'di ba? Ay kaya lang yun nga nangyayari pagdating na exam, nga walang alam. Siguro po ang maganda is kausapin nyo ng puso sa puso na may pagmamahal bilang magulang. Anak, anong problema? 'Di ba? Andito ako. Ako yung magulang mo. Gusto kong malaman. Ano bang dahilan? Bakit Mm. kunwari kang pumapasok, pero hindi absent ka naman Mm. pala. Bakit ka doon pumupunta at hindi sa Mm. paaralan? Ano Mm. bang problema sa paaralan? Ganun. So ito po, kausapin nyo siya Mm. na mararamdaman niya yung kalinga ng isang magulang. Huwag pong pagalit. Kasi pag pagalit, Pero meron nang oo. trauma yung bata eh. Mm. Pero Tapos mukhang pagdating merong sa'yo, bunganga oo. ka pa. Oo nga, Oo. Sige, Kuya pero Pilot. mukhang may impluwensiya kasi. Kasi O pwede rin. patago eh. Patagong Mm. ginagawa, ibig sabihin, meron siyang minomodelo o meron siyang sinusubaybayang paraan na hindi naman nanggagaling sa bahay. So iba na rin yung value system na niya. Nagkukubli Mm. na ngayon. Dati siguro hindi siya nagtatago sa kanya nanay pero ngayon nagkukubli na. Itinatago niya yung kanyang paglalakwatsa, ang kanyang pag-absent. Itinatago niya yung kanyang ayaw mag-aral. Mm. Siguro may problema din between them sa magulang tsaka sa kanya Oo. kung bakit Hindi nagtataguan. maayos yung kanilang komunikasyon. At baka Baka may impluwensyang nasa labas, maaaring sa loob ng bahay o sa labas ng bahay na siyang nagiging mas naengganyo sila dahil siguro hindi maengganyo sa bahay. Usually gano'n, mm. kapag Puwedeng ano yung Kuya Pilo, dalawang paraan. Parang puwedeng iwas din sa magulang kasi parang wala hmm, naman, hindi naman makikinig sa akin magulang ko, pagkakagalitan lang naman ako nun, eh. oo, Kasi hindi na, tatago na lang ako o mabuti pa 'tong tropa ko, o pareho kami, oo dito nga, na lang ako. Puwedeng kami na lang ganoon. magsama, mga gano'n. Oo, dito na lang ako sa tropa ko. Kaya ang maganda po talaga, hulihin niyo yung loob ng bata, malaman niyo bakit, ano, at i-affirm niyo sa kanya na ano man yung sasabihin niya, ano't ano man yung dahilan, hindi po kayo magagalit. Kundi kaya kayo nagtatanong, nais niyo siyang mabigyan ng tulong. Hmm, Tapos ipaliwanag niyo rin na ang kahalagahan kapag ang isang estudyante ay nakatapos ng pag-aaral. oo, Paliwanag niyo rin yan sa kanya na iba talaga pag nakatapos ng pag-aaral. Di ba? Iba pag may natapos ka. Pagka wala ka natapos, hindi naman sa binababa natin ang mga oo. nasa basurahan. Di ba? Pero parang kasi itong mga nasa basurahan, kung may chance lang makapag-aral, mag-aaral itong mga to eh. Kaya lang nakakalungkot, nawalan sila ng chance. Yung karamihan sa kanila, nawalan ng chance, di ba, na mag-aral. Kaya wala na, nangalakal na lang. Nandun na. So, pakita nyo rin po yung two sides ng coins. Pag nakatapos ka, eto ang ganda ng future mo. Pag hindi ka nakatapos, eto ang mangyayari sa'yo. Kaya gusto ko sana anak talaga, makatapos ka. Ganun. Amen. Ngayon, ano ba ang problema? Bakit hindi ka pumapasok? Pag nalaman nyo pong absent, nalaman nyo na umaalis pero hindi naman pala pumupunta sa school, ang tanong ko, anong ginagawa nyo? Di ba? Dapat po, i-deal nyo siya doon. Mm. Huwag din kayong matakot na ito kasi isang problema sa mga magulang. Ito naranasan ko Ano? bilang magulang. Sige. Parang kinakabahan ka din eh. Na baka mamaya anong sabihin niya, baka hindi ko makerry. Naku, baka ganito. O sige, tatahimik na lang ako. Kakausapin ko na lang yung kumari ko. Hindi po. Dapat, once na nakita nyo yung problema ng bata, matapos ang inyong mataimtim na paghingi ng tulong sa Diyos, puso sa puso kausapin ng bata. Anak, pwede ba tayong Mm. mag-usap?
ganito, Pagka ganyan. sinabi natin puso sa puso, ibig sabihin, nadidiscuss this kung ano yung pagpapahalaga ng pamilya, pagpapahalaga na pinaiiral. Ano ba Mm. tayo? Tayo ba yung mga ganitong tao tayo? Tayo ba yung mga sinungaling? Tayo ba yung nagkukubli? Tayo ba yung mga tipo ng taong hindi kumikilos para sa kapakanan natin? Ano ba tayo? Ay, concern, Kuya Pilo, maipapadama mo eh, na Oo. concern ka talaga. Anak, hindi ako habang buhay na narito para magpakain sa iyo. A Mm. day will come na mawawala na ako. Paano ka? Ayan. Gusto ko lang maganda ang kinabukasan mo. At ang the best na pamana na maibibigay namin sa iyo ay yung makatapos ka ng pag-aaral. Kasi mas madaling humanap ng trabaho kapag Mm. tapos ka ng pag-aaral. So, gusto namin maging maganda ang future mo. So, ano man yung mga balakid, maaari mo sabihin sa amin para pag-usapan natin paano natin magagawa ng paraan, ng solusyon. So, ganun po. Pag-usapan talaga. Huwag po yung basta, ayoko na, suko na ako sa'yo. Hindi nyo po pwedeng sukuan yan, anak nyo yan eh. Yes, yes. Pag sinukuan nyo yan, sino pa magiging magulang niyan? Wala po, kayo lang ang magulang niyan. Di ba? Mm. Wala pong iba pwedeng maging magulang yan, kundi kayo lang. Mm. So, siguro po ang hugot nyo is kung paano ang Diyos hindi tayo sinusukuan. Kasi nilikha niya tayo, di ba? Kahit na ang titigas ng ulo natin, patuloy pa rin tayo matyagang tinatawag, kinakalabit ng Diyos, Mm. tinuturuan, sinasaway, binabago. Eh, ganun din po, wag nating sukuan ang mga batang Yes. Amen. Yeah. ito. Ang the best, isuko nyo siya sa Diyos. Yun. Ayun, oo. Isuko nyo siya sa Diyos. Panginoon, hindi ko na po alam ang gagawin ko sa batang ito. Saklolohan mo ako, bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo po ako ng tamang paraan para ko po handle tong problemang to ng aking anak. Bigyan niyo po kami ng bukas na pagkakataon para makapag-usap at masabi niya ano yung nasa loob niya. Bakit ba ganun ang Yes. ginagawa niya? Tama. So, ganun po, ipanalangin ng mataimtim at umasa po sa himala ng Panginoon. At yun nga, makikikooperate ka rin. Okay? Talagang makipag-usap. Parang sabi, Oo. minsan i-date mo. O, punta kayo, ano bang favorite niyang kainan? Anak, halika nga, kain tayo dito sa favorite Pagka, mo. pagka medyo teenager na, ay na sumama. Ayoko. Sa sumama, O, corny. ay, sabi mo, ay, Mother's Day ngayon, treat ko Ayan, kayo. oo nga pala, O, Mother's di Day. ba? Oy, pumunta ka, sumunod ka. Nanay mo ako. Mother's Day. Hindi ka na, dali. O, Mother's Day eh. Ako Mm. naman magbabayad eh. Pero bilang Mother's Day gift, sama ka. Oo, Ayan. yan. Tapos pakainin mo doon sa gusto niyang restaurant. Mm. Tapos, pagtapos ng kumain, syempre masaya na yung busog na. O, yan. Anak. Yan. Ayan. May gusto Gandahan akong natin ang ipon. ating pakitungo sa anak natin. Ano, Opo. para madaling gabayan ang ating mga anak kapag maayos yung relasyon eh. Pagka, Hindi yung para tayong laging galit. ayan, no? Oo nga, oo nga. Wag. Oo. Yun. Tandaan mga kaagapay, huwag laging galit. Okay? Mm-mm. Ay, eto Ay, naman. oh, Ito sige. yung next Next. listener natin, sabi niya. Ano po ang gagawin at paano ko i-deal kung mahirap na akong magtiwala sa ministry leader ko dahil sa naging past argument namin? Please help. Okay, argument. Ang daming, hindi niya na-specify kung ano yung pinagtalunan Mhm. nila. No? Hindi ko alam, doktrina ba to, paniniwala, pagkakaroon sa, baka siopaw ang pinag-argument. Naku, kung doktrina yan, Kuya Pilo, medyo mas malalim na issue yun. Alin, Oh. oo. So, ngayon, kung any argument lang about ministry, eto lang ang tanong ko, kapatid, Oh, nakapagpatawad ka na ba? oo nga naman, ano? Nakapag-forgive ka na ba? Kasi sabi sa 1 Corinthians 13, ang pag-ibig hindi naggumagawa ng listahan ng mali. Yan, So, totoo. kapag nakapag-forgive ka, dapat kasama na yun. Let go mo na yun, yung naging struggle nyo, yung argument nyo. Dapat, ano na yun eh, kumbaga, tapos na yun. Kung nakapag-forgive ka na, bahagi Oh. na yun ng nakaraan. Ngayon, kung sakaling mayroon pang trauma sa puso mo, baka hindi ka pa ganong healed. Mm. Kaya nahihirapan ka pa yung issue ng trust, 'di ba? Ang trust kasi, sabi nga pag nabasag 'yan, ang trust ang daling basagin, ang hirap buuhin. Okay? So, kung mayroong trust issue ka,
sa leader mo sa ministry, Yeah. ah, una, siyempre kailangan mo mag-heal. Okay? Yan, heal. Oo, heal. Ang recommendation ko lang, tanong ko muna ulit. Kasi ano to, church eh. Di ba? Ang tanong ko lang Kuya Pilo, may alam ba si pastor Mm. sa nangyaring yan? Yan. Okay? May alam ba Huwag naman sanang si pastor yun, ano? Sabi leader daw, leader. Pero hindi naman pastor ang sinabi. Okay. Sana ministry leader lang. Kunyari, kung praise and worship leader. O kung Sunday school department leader. Sana sana. Pero alam mo, Pero, yung oh, yung yung issue ng leadership, talagang walang perpektong leader. Ibig yes, sabihin, nagkakaroon din naman ng pagbabago sa bawat isang tao. At kung tayo ay nakasarado na ang isang tao permanenteng magiging ganun, hindi ka talaga makakapagpatawad. Pero gaya nga ng bukas ng puso ng Panginoon sa ating lahat, di ba? Naniniwala siya at nagbibigay siya pagkakataon sa atin lagi na kahit na ba sablay-sablay tayo, madami tayong pagkukulang, meron siyang pagkakataong ibinibigay na alam niya pwedeng mabago pa rin tayo. Niniwala siya na pwede pang magkaroon ng change of heart sa bawat isa. that's Sana siya right. rin maging open siya. Forgiveness, napakahalaga. Ay, Yeah. may verse ako dyan. Ito, nakakatakot na verse. Ay, sige Kuya nga, Pio, Ate Lalo. on Nakakatakot. forgiveness. Matthew 6:14. Hindi ako nagkakamali. Matthew 6:14. Ang sabi, Mm-mm. patawarin nyo ang mga nagkasala sa inyo upang patawarin din naman kayo ng inyong Ama sa langit. Okay. Nakuha mo ba yung punto doon? Oo. Diba? Patawarin nyo ang mga nagkasala sa inyo upang, yung upang patawarin din naman kayo ng inyong Ama sa langit. Baliktarin mo yung Bible verse. Huwag mong patawarin yung nagkasala sa iyo upang hindi ka rin patawarin ng iyong Ama sa langit. Oo, Nakuha ay, mo? oo. Oo nga, no? Nakakatakot. Saka yung, Oo. yung the Lord's Prayer, yung Ama namin, Mm. di ba Forgive. sabi, patawarin mo kami, gaya Kaya din naman. naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Oo. So, dito kapatid, forgive 70 times 7, sabi ni Jesus kay Oo, Peter. oo, Magpatawad naman. oo. Tuwing maaalala mo yung sakit na nangyari sa inyo, i-remind mo ang sarili mo, i-remind mo rin ang Diablo na, pinatawad ko na si kapatid. Nagpatawad na ako at patuloy ko siyang pinapatawad. And then, Mm-mm. pray that the Lord will refill your heart with more of His agape love Yes. para mas mamahal mo siya. Kasi tama yung sinabi ni Kuya Pilo, kahit leader mo yan, tao pa rin yan. Ha? Oo. Sumasablay. Hindi pa rin tapos ang Diyos sa leader mo. Sa Mm. lahat sa atin, kahit sa pastor, God is not finished with each and every one of us yet, not yet. Ang perfection natin, makakamtan lang nating lahat pagtunog ng trumpeta, pagdating ng Panginoong Hesus. Yeah. Doon lang ang perfection. So, alalahanin mo, hindi pa tapos si Lord sa iyo, hindi pa rin tapos si Lord sa kanya. Okay, maaring nauna lang siya sa iyo, kaya naging leader siya. Pero pare-pareho, you are, sabi kayo ay pare-parehong under process. Yes. Nasa process Oo, pa lahat ng tayo. holiness, ng maturity, nasa Mm-mm. process pa ng perfection. Ng Yun ang lagi mong sanctification. tatandaan. Ayan. So, forgive. Oo. Forgive lang, forgive. Totoo. Yun nga, sabi ko, alam ba ni Pastor yan? Maganda ding alam ni Pastor para si Pastor ay tutulong din na ipanalangin ka din. Noon. Yes. Ewan ko kung advisable na for the meantime ay umiba muna siya ng ministry. Mm-mm. Minsan kasi, yung parang pahinga muna. Nakaano ka ng dalawang batang nag-aaway. The Oh, best ay, para sila pagkasunduin, paano? paghiwalayin na. Oo, nung Oo. nagtuturo ako ng kindergarten noon, yung madalas mag-away, paghihiwalayin ko yan. So, hindi ko sila pagtatabihin ng upuan. Oo. Parang pinaghiwalay ko muna, bigyan ng space. Mm-mm. Bibigyan lang muna ng space. Ang napansin ko, after some time, they started missing each other. Oo, totoo yan. Pagka Oo, ngayon, lumayo, nakakailangan mo ng space, kaya ako tinatanong kung alam ni Pastor, para makausap mo na si Pastor. Pastor, baka pwede po, iba muna ang ministry ko. Kailangan ko lang ng space. mm, Okay?
Hindi dahil galit ka pa doon sa ministry leader mo. Parang gusto mo lang munang huminga-hinga muna. Okay? Baka medyo nabugbog ka doon sa argument nyo. So, gusto ko lang po ng hinga lang po. Hinga lang Oo, sandali. hinga talaga. Oo. So, Alam niyo, mga kaagapay, ang pagkakaroon ng conflict, ang pagkakaroon ng argument, kasi magkakaiba tayo ng mga naging pananaw, magkakaiba tayo ng background. Siyempre, may iba-iba tayong estilo ng pagtingin sa isang bagay o pag-resolve ng mga bagay. Minsan nagko-kompetensya, pero hindi dapat Hindi dapat tayo magkompetensya, magtalo-talo kung ano yung mas tama, kung ano mas mali. Nako, diyan na tayo nagkakaroon ng problema. Pero kung kukonsidera natin na bawat isa sa atin dinidevelop pa talaga, nag-grow pa rin. Ibig sabihin, nagbibigayan tayo. Makakayanan natin magbigayan tungkol sa mga bagay na yan. Hindi natin dapat i-argue, hindi natin dapat na minsan yung labanan na to nagiging patayan pa minsan. Sa basketball pa nga lang nagbubugbugan Ayun. Sa ating pananaw, meron tayong hindi kompletong alam. Hindi lahat ng alam natin ay tama. At hindi lahat ng tama ay alam natin. Yun. Kaya maging... Pero at hindi alam ng akala nating tama ay tama. Oo nga. Ayun pa. Ang dami. At hindi Yung pa lahat isa ng tamang nakakatakot. akala natin ay akala mo lang talaga. Oo. Ayun Nako. Yan na. Mahirap din yung ganun Konsidera nating tao din tayo, tao din iba. Maganda yung sinabi mo, Ate Ali. Pagka hindi mo pinatawaran ang iyong kapatid, ganun din ang isusukat sa iyo ng Panginoon. Mabigat Hindi yun. ko sinabi yan, Kuya Pilo Biblia may sabi niyan. Ang Biblia. Matthew 6:14. Oo, ang bigat Grabe. nun. Kaya nga nakakatakot, sabi ko sa iyo, nakakatakot yung verse na yan. Ay, grabe. Kailangan pala, maging bukas ka sa bawat tao na maging malawak ang iyong pagpapatawa. Dahil kung hindi, edi sa iyo din gagawin yun. Aray. Naku, mga kaagapay. Naintindihan niyo ba yun? Mahirap yun. Nakakatakot. Yung level ng ating pagtingin sa ating kapwa, dapat kaparehas lang kung paano natin tingnan yung sarili natin at kung paano gabayan tayo ng Diyos doon. Importante pala na magpatawad tayo, kagaya nung kung paano natin gustong mapatawad tayo. Kailangan patawarin natin ang iba. Kagaya gusto natin na makonsidera. Pagka tayo naman yung sumablay, kasi ito, yung pala yun, yung hindi ka magmamayabang. Dahil alam mo, kapag ang isang tao sumablay, ikaw din pwede. Ako rin mismo pwede. Pare-pareho tayo under repair pa lang. Oo, kahit sabihin natin tama tayo, nagkataon siya yung mali, tayo yung tama. Pero darating yung panahon, tayo naman yung magiging mali. Ano na yung mangyayari? Kaya pala ang daming pagka nagkaaway na, nag-iiwanan na, hindi na nagkakabalikan. Pero maganda yung humility na naidudulot kung kapag kailangan mo isang tao, ituring mo pa rin yung pangangailangan na yun. Ay! Bagay na bagay ito sa mga mag-asawa nag-aaway dyan. Hoy, mga kaagapay! Ay, magpatawaran na kayo, pambira. Kahit feeling awkward, magpatawaran na kayo. Mga mag-asawa dyan. Uy, kung paano kayo magpatawad, siya ring pagpapatawad na matatanggap ninyo. Kaya... Ang Kuya Pilo, bigla ko lang naisip, yung paghihiwalay, yung divorce, yung annulment. Maliban na lang talaga kung halos pinapatay ka na diba? Oo, meron pa yung mga issues na minsan yun ang easiest way Yeah. Easiest way. Kesa mag-forgive at mag-recover. Mag-iwanan na lang, maglayo na lang tayo. Meron parte ng hostisya pero balikan natin yan dahil magbe-break muna tayo ng sandali. Dito sa Heartline Friday Night. Stay tuned, don't go away. We will be right back. And kita-kita, hugutin nyo na rin yung mga kabarkada nyo dyan na walang ginagawa, edi makinig na lang dito. Tama. Stay tuned! Balik kami. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita,
Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Hesukristo. Siya nawa. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat po muli mga kaagapay at nandito pa rin tayo sa Heartline Friday Night Edition. Ito rin yung Kuya Pilo, si Coach Pilo,
At kasama ko siyempre ang ating counselor, si Ate Alu Avendan. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko lang batiin yung ilan sa ating mga kaagapay na nakikinig sa atin. Kasama natin andito at we thank you very much for being part of this. Teka, alam nyo mga kaagapay, kung kayo ay ka-tune in nyo pa lang, hilahin nyo na. So greetings sa inyo, Mila Pascua, Celi Anuran, Lordan Maulyon, Lolita Abayon, Maricar Loriaga, Andres Mendoza, Jov Buwan, Tess Dehan, Raycong Bandok, Aaron Gacho, Leopoldo Cuna, Gregorio Tan, Nelly Manansala, Michelle Martinez Santos, JR Diaz, Fernando Mamaril. Greetings sa inyo, no? Sa kakila Axonic Aviles, Teresita Flores, Abong, Kuya Tito, Pastor Tito Almadin, Ami Bukat, Charlie Casi, Kimbao, Fernando Mandokdok, hello, Romeo Jimenez, Rosemary Cabanilla, Flo Herona, Rolly Caraig, Mark Jo, ano pangalan nito? Mark Jo Milyare, Edmond Garcia, Jane Herona, Dominico, and Contanedo Inel, Lawrence Laid, Del Dayade, Edgardo Elizaga, Jenny Canon, Lynn Rafio, Senen Villanueva, Cecil De Vera, Jovelyn Cerezo, Eduardo Nolasco, Sherwin Tano, Reynald Gonzalez, Helen Grace Tiempo, Osmond Sanchez, Tintin Lahom, Rainier Peña, Judo Rosales, Mirna Infante Critica, Mirna Del Rosario, Gary Tansuico, Jeng Mababa, Archie De La Cruz, Leonida Rubio, R. Lising, Maria Teresa Lising, si Cruz Jocelyn. Ayan, magandang gabi sa inyo mga kaagapay namin dito sa Heartline. And of course, thank you din sa mga nakikinig sa atin from all over the world. Marami tayong mga kaagapay na nakikinig dito sa New York, si Monde Bernal, Shanine, Isabel, sa Hong Kong, si Ate Cecilia Beron, sa Canada, si Reynald Kempis at saka Tina Kempis. Sa Japan, Ate Ging at Kuya Freddy Katabay, si Karen Damian, si Ate Malin Damian ng Tokyo Baptist Church dyan sa Japan. Ay, nako! Siyempre, Ate Alu, kasama ka dyan. Nasa Korea ka, no? Sa Vicky Dulcero, thank you din. At sa US, sila Claire Tortel, Pastor Tito Falguera, si Doc Arnie and Sarah Bersenio, tsaka sa Canada, si Ate Caroline Lamoste Ruar. Kasama ang kanyang asawa, si Scott Ruar. Hello, good evening sa inyo. Madami pa kayo, hindi ko pa nabate. Pero ikaw, Ate Alu, mga taga-Koreans, I know, you've got people right there. Annyeonghaseyo! Oo. Ano ngayon? nga God bless kayo? you. Chapo, Ay, Chupokhamnida. Chupokhamnida. Ayun. Oo, Chupokhamnida. Naalala ko, Kuya Pilo, meron din tayong listener sa Japan, yung Yeah. kasama ko siya dati sa Discipleship Online, si Sister Jane. Ayan. Hello, Sister Jane. Oo, sa Japan din yan kasi nang banggitin mo yung Japan. So, Ayan. healing Oo. din. At Oo. si Ate Citadel Guron na nasa Turkey. Hello, kamusta ka? Kasama ang kanyang asawa si Antoine. At ang dalawa niya anak si Paul tsaka si David. Ayan. There, good to hear from you again. Ayan. Greetings Ate Jane Lee tsaka Ate Emma Chu. Ayan. Pati kay yung nakikinig natin sa Malabon, si Ate Nanay Rosa Baliñas. Hello. Rolin Baliñas, kamusta ka? At saka yung anak na si Zane, ang kanyang asawa, ano nga ba pangalan asawa ni, kilala mo na ikaw. Okay. Ate Alu, nabanggit mo kanina yung forgiveness, lalo na sa mga mag-asawa. Nako, medyo magandang reminder to, mga kaagapay. Yung mga kaagapay natin, diba nag-aaway yung mag-asawa? Siyempre, meron. Hindi naman mawawala. Nagpapatawad ba kayo? Yan! Nako, maganda pag-usapan pagpapatawad sa asawa. Oo. Naku, grabe yan. Mahirap pero pwede. Pwede. Ayan. Pwede. Ayun. Pero hindi Bababa mo lang yung ano mo dyan, Kuya Pilo eh. Bababa mo lang yung ego mo. Oo. Talaga. Oo. Hindi naman, ang pag-aasawa ay hindi ito tungkol sa kung ano'y tama o mali.
Dahil sa kalagitnaan ng maraming imperfection, na maraming mga circumstances o mga pagkakataong hindi maganda, sino ba namang ang hindi magkakamali? Lahat tayo nagkakamali. Kaya dapat magpakumbaba talaga. Ang importante yung walang iwanan. Tama. Walang iwanan. At Damay-damay. saka walang kaliwaan. Ayan! Walang kawi. Luma na yun. Walang kaliwaan. Ayan. Usong-uso kaliwaan nga dito. Kung sakaling napakaliwa ka at na-realize mong, teka, kumaliwa pala ako, mali, just repent, lapit sa Diyos, humingi ng tawad, at ipabago ang iyong puso, ipalinis, at lumiko ka na, bumalik ka na doon sa tama. Oo. Naku, Hanggat matakot may kayo. buhay. Huwag kang Matakot datnan ni kayo. kamatayan dyan sa maling daan. Tama. Ako, lagot. Alam nyo, yung takot sa Diyos ay importante pa rin talaga. May na-realize ako, no, tungkol sa takot ng Diyos. Yung may mga bagay kang wholehearted mong gagawin. Diba? Buong puso mong gagawin. Yung talagang, pagka alam mong buong puso mong gagawin, buong-buo kang, pati katawan mo, pati kaluluwa mo, pati yung puso, pati isip mo, gagawin. Bigay todo. Bigay todo. Ito naisip ko ngayon tungkol sa takot. Pagka kunwari, ikaw ay may nasa lubong na buhaya, malaki buhaya, at hahabulin ka, kakainin ka talaga. Buong puso mong tatakbuhan talaga. Talagang kakaripas ng takbo. Buong puso. Yun yung fear. Yung fear na nagsasabi sa iyo, you can do it wholeheartedly. Tumakbo ka talaga. Katawan. Or else patay ka. Focus ka. Hindi, wala kang pakialam kung ano dadaanan mo. Basta, diretso. Correct. Layo. Yun pala. Yung ganong committed ka sa iyong buong puso dahil takot ka, i-transfer natin sa ganito. The fear of the Lord. Amen. Pwede ka palang maging wholeheartedly committed sa fear of the Lord. Kaya ko naman nabanggit. Dahil kasi baka yung mga nangangaliwa dyan, hindi kayo wholehearted sa fear of the Lord. The Lord, Oo, yan, nabanggit na ni Ate Alo kanina yung tungkol sa Matthew. Verse 40, chapter, verse 6, Matthew 6:14. 14. Na kung hindi ka natatakot doon sa sinasabi ng Panginoon, hindi ka makapagpatawad, hindi ka pa makapag-repent, hindi ka makabalik. Ayan. Kung paano ka nagpatawad, siya ring pagpapatawad ang gagawin sa iyo. Kung paano ka nagtrato sa iyong kapwa, ayan, ang trato rin na makukuha mo. Ayan. So, love your neighbor as yourself. At andun din sa panalangin ng Diyos na sa Lord's Prayer, yung sinasabi na, forgive. Pagpatawarin mo kami sa aming sala, gaya ng aming pagpapatawad sa ating nagkasala sa amin. Kasala sa amin. Ayan. Ang ganda. Naku. Meron tayong listener. Ang tanong niya, naku, mukhang may kinalaman sa pagpapatawad din. Pero iba. Sabi niya, hindi po kami okay ng tatay ng asawa ko. So yung father-in-law niya. Dahil nakita ko siya dati na may kasamang ibang babae. Simula po noon, palagi na siyang galit sa akin at sinusumbatan dahil sa bahay nila kami nakatira. Kahit wala akong gawang mali, lagi talaga siyang galit. Paano ko po ba siya i-handle? Medyo... Hindi wag mo i-handle. Ano? May mga tanong ako dito, Kuya Pilo Nakita niya na may kasamang ibang babae. Oo. Naging klaro ba sa kanya kung sino yung ibang babae? Yung kabit ba yon ang biyanan mo? O baka naman, alam mo yon nakasabay niya lang tas nakita mo. So ano ba? Ano ba ang doon sa kasamang babae? Ngayon, lagi siyang... Siguro naman may katotohanan na kabit. Kasi yung reaksyon ng tatay. Lagi nang galit. Lagi nang galit. Alam mo yon may mga taong kapag nabisto yung kanilang kalokohan. Pagka nabibisto sila. Pero may punto ka dyan, Kuya Pilo. Pero may nakita pa ako isang sabit dito Ano? Ang sabi, sinusumbatan dahil sa bahay nila kami nakatira. Ayun. Yun. Yung pa isang ko doon baka pwedeng wala do sa babaeng kasama niya ang issue. Kundi yung bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin kayo sa kanila nakatira. So, parang dalawa yan Dalawa yung nakikita kong ano ba talaga yung issue dyan. Nahuli mo ba siyang may kabit? Tiyak ba na talagang ibang babae ni tatay-in-law yan, ni biyanan?
O baka kaya ganyan si Bianan ay dahil napapagod na rin na, alam mo yon, may Oo. pamilya na kayong sa inyo, pero dyan pa rin kayo nakasiksik sa kanila. Oo. Pero minsan, 'di ba, pagka ikaw ay may ginagawang kalokohan at ang Mm. kasama mo sa bahay ay nabisto ka, Mhm. gumagawa ka na ng mga bagay para mawala sila. Pwede din, Kuya Pilo. Oo. Para lang ano, siguro Pagtakpan. nate-threaten siya. Oo, Pwede baka din. baka magsumbong Pwede 'to. din yan. Oo, Inuunahan na niya, oo, nagtatapang-tapangan na siya. oo, Inuunahan ka na niya. Ganoon. oo. Ngayon, diyan sila nakatira, magkasama sila. Parang ang hirap din naman na wag niyang i-handle. Di ba? Oo, Ano, mag-iiwasan kayo. Parang ang hirap kasi nasa isang bubong. Pangalawa, oo, tatay yan ng asawa mo. oo. So, ang aking follow-up question, alam ba ng asawa mo Ayan. yang nangyayaring yan? Oh, Alam ba ng asawa mo yung nakita mo? At na-confirm din ba sa asawa mo na yun nga babae ni tatay? Ano mga ganon? yeah. Napag-usapan nyo bang mag-asawa yung nangyayaring yan? Na-share mo ba sa asawa mo na ano, asawa ko, lately napansin ko si tatay mo, parang laging ano sa akin. Gano'n. Oo. Kumbaga, kayong mag-asawa muna, kayo ang magkakampi, kayo ang Yan, magkasangwa. Para yan. hindi ka rin nagsosolo na i-handle yung problemang yan sa biyanan mo. Okay? Ayan. Sabihin mo lang siya on a nice way. Hindi yung parang sinisiraan mo na kaagad yung tatay ng asawa mo sa asawa mo. Ay magagalit siya, tatay niya yan eh. Di ba? Oo. Kumbaga, yung bang sasabihin mo yung sitwasyon na parang out of your ano, parang concern na bakit gano'n, ba't laging parang napansin ko parang madalas galit sa akin si tatay. Oo. Ano bang nagawa ko? Ano bang magagawa natin? So Mm. pag-usapan niyo mag-asawa. Baka din maganda kung maimpluwensyahan mo ng maayos, mapakiusapan din na kausapin ng asawa mo ang tatay niya. Ano ba ang problema? 'Di ba? Mm. Ako kasi Kuya Pilo, personally, pag may mga ganyang issue about in-laws, umiiwas akong ako mismo yung makikialam eh. Oo, Kasi, wag, oo. In-law kumbaga, sampid lang ako sa pamilyang yan eh. Oo, 'Di ba? Nadamay lang ako dahil sa kasal. oo. So, pag meron akong mga nakikitang nakaka-concern, sa after kong manalangin ng mataimtim, bakit ako nananalangin ng mataimtim? Kasi baka kung ano masabi ko sa asawa ko, baka mali, baka hindi maganda. So, humihingi ako talaga ng wisdom. Paano ko ipaparating sa asawa ko yung aking napansin. Ganon. So, by the grace of God naman, sasabihin ko nicely. Mm. Okay? Bibigyan din ko yung nicely ha. Kasi naalala ko nung bago-bago kami mag-asawa, may sinabi ako na parang puna sa pamilya niya. Pero hindi ko nasabi ng maganda, pinagmulan ng away naming mag-asawa yun. Kasi syempre Oo. magulang niya yan eh. Oo, oo. Sabi nga ang asawa pwedeng palitan, pero ang magulang hindi. Ganoon. So, Ito naman, palitan asawa, di. anyway, eh, kumbaga ang magulang daw kasi nag-iisa eh. Oo, Ang wala sabi, wala kang ibang magiging magulang. Isa lang oo. talaga. So, maganda ah, kung maibabahagi mo yung nararamdaman mo out of your concern, 'di ba? Diyan muna sa asawa mo. At baka sakali may biyaya at habag ang Diyos na yung asawa mo ay kilusin din ng Panginoon para kausapin din ang tatay Yes. niya. Ano Yes. ba Yes. problema? Ayan. Ganoon. Para ano, tapos sa kabilang banda din, just continue to do good to your father-in-law. Mm. Kahit patingilan ka niya, kahit dabugan ka niya, wag mong gantihan. Remember, ang sabi sa Biblia, wag mong gantihan ng masama ang masama. Bagkus gantihan mo sila ng kabutihan. Butihan. Ayun. Aklat ng Roma chapter 12, sabi pa doon, wag mong hayaang matalo ka ng kasamaan. Ayan. Talunin mo ang kasamaan ng kabutihan. Butihan. Ay, oo. Sabi din Siguro, diyan, kapag ang maganda yan, maganda yan. kapag ang kaaway mo, Romans chapter 12,
Kapag ang kaaway mo nagugutom, pakainin mo. Yan. Oh, pag nauuhaw, painumin mo. Wag ng lason, ha? So, ibig sabihin, continue to do good. Good. Wag mong hayaang mahawak ka doon sa negative na pagpapakita niya sa iyo. Oo. Gantihan mo ng kabutihan. Lalo Panigurado na ko. kung ikaw ay isang mananampalataya. Ayun. Lalo Panigurado mong ko. ipakita si Hesukristo Mm. sa pamamagitan ng iyong paggalang, di ba? Amen. Yung pagiging thoughtful mo, o pag may pagkain, tay, kakain na po. Mm. Kahit anong angal niya sa'yo, kalma ka lang. Kalma ka lang, yan. O kalma ka lang. So, alokin mo, o tay, gusto niyo ba ng kape? Parang, alam mo yon, amuin mo siya. Amuin mo siya. Ipadama mo sa Mababago din kanya naman na, ng mga tao. Talagang oo, nakakabago yung kabutihan. oo, Makokonsensya din. Pagdipas ng talagang, panahon, merong yes. pagbabago kang makikita. Medyo matagal-tagal siguro. Lalo kung yung mga Huwag mong ganon yung tamang pag-handle. Yung mga tao na gumagawa sa'yo ng masama, gawan mo ng mabuti. Mabuti. Remember, si Jesus Christ, yung ating modelo, nung siya'y nakapako sa krus, di ba? Ano ang unang salitang binitawan niya? Mm-mm. Sinabi ba niyang, manda kayo, pag buhay kong maguli, yayariin ko kayong lahat. Hindi. Anong sabi niya? The first, natapos na pala ng April ang Holy Week, 'di ba? Yung unang salitang binitawan ng Panginoong Hesukristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pasok na naman ang forgiveness diyan, Kuya Pilo. Yan. Oo. Oo. Kailangan Oo. talaga maging aware tayo sa ating papatawad sa kapwa natin. Para yung mga tao ay may pagkakataong ding bumawi, magbago. Mm-mm. Ako, I-pursue mo ang peace. Sabi sa Matthew 5, mapalad ang gumagawa ng paraan para sa ikapapayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Yan. So, ano ba Blessed gusto are mo? the peacemakers. Ayan. Yes. So, So, how would you handle yung biyanan mo na buringot sa'yo? Ay, ito laging with joy, with respect. Ganoon. Thoughtfulness, kindness. Batuhin mo lagi ng may pagmamahal. Tapos yun nga, kung magagawa mo na i-share sa mister mo para hindi din ikaw lang, baka si mister may napapansin din pala, o di at least mapag-usapan nyo at mapag-usapan nyo ano ang pwedeng solusyon dyan. May katuang ka, kaya nga mag-asawa dalawa kayo hindi ka nag-iisa. Yung problema mo, problema niya. Yung problema niya, problema mo. Kaya nga sabi, di ba, pag nag-isang dibdib, the two shall become one. Magkatuwang. Ayan. Oo, magkatuwang. Ayan. Ay, eto, meron tayong isa pang listener. Maganda tong tanong niya. Sabi niya, good evening po, Kuya Pilo. 33 na po ako. Pinagpipray ko kay Lord na bigyan niya na ako ng isang babae na makakasama sa buhay. Ayan, ang sarap nito. Okay. Maging kabiyak at makatuwang sa buhay. Ayan. Pero minsan po, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili dahil sa nakaraan ko sa buhay. O takot lang po ako na masaktan o ma-reject po uli kung may babae na tatanggap sa akin. Dahil dati po medyo malambot po ako. Ano kaya ibig niya sabihin nung medyo malambot po ako? Siguro si Lahis. Siguro. Yeah. Or effeminate, gano'n. Effeminate siya, medyo malambot. Ngayon ba, hindi na? Kasi usually, pag effeminate, parang dala-dala pa rin yan yung malambot. Siguro, noon, hindi siya matanggap dahil parang, hindi niya naman in-specify kung ano yung dahilan kung bakit siya nare-reject. Pero, Ate Alu, eto, may pagmamalaki ko sa iyo, ha. Meron akong award na natanggap doon sa mga barkada ko. Alam ba kung anong klaseng award? Ano yung award mo? Ako yung Busted King. Alam mo yun? Yung kaibigan ko, hindi ko nasabi, hello pare. Bakit nakailang busted ka ba? Nakailang busted ka? Wag mo nang tanongin kung ilan. Pero sa ilang babae yon. Ganito na lang. Tumibay na yung puso ko sa dami. Pero may asawa ako ngayon, si Doris. Talagang natuwa ako. Ilang ulit mo niligawan si Sister Doris? Ayoko naman
Baka sabihin mo ano eh. Pero hindi. Hala, siya nanligaw sa'yo? Hindi. Naman, sobra ka naman. Oh, Ayun di na, ba? matibay ako. Marunong pa rin naman ligaw. No? Yun nga lang, Okay. busted king ako. Alam mo ba, nung bago ikasal, sabi ng barkada ko, ang sabi ganito. Uy, alam mo, Kuya Pilo, na-inspire kami sa'yo. Bakit? Ano, bakit? Sabi nila, kasi, kung ikaw nga, yung isang katulad mo, makakapag-asawa, di lalo na kami. Sabi ko, hindi ko lang kung matutuwa ba ako doon o magsasaya. O may inis, o may insulto eh. Oo, ganun, busted cake. Pero I tell you, maraming nagawa yung pagiging busted dahil kasi, ayan, natutunan ko kung ano yung tungkol sa pag-ibig. Naging counselor Mm. naman ako. At Mm. yan, totoo, tumibay na nga rin ang aking puso dahil doon sa maraming busted na yan. And Yes. tunay ang pag-ibig na nakuha ko mula kay Doris. Hello, honey. Yeah! Tunay na Yee! pag-ibig. Sa dami-dami ng busted ko, sa kanya lang pala ako magiging panalo. Okay lang dahil may Mm. isang tao lang talaga para sa akin. Ayan. Mm. Naikwento ko lang dahil dito sa ating kaagapay na to. Ano ba Oh. masasabi mo, Ate Alo? Una, di ba nagpe-pray ka kay Lord? Kung Yan. si Lord, nananampalataya ka na siya ang Diyos ng langit at lupa at siya ang nangako, Oo. umingi kayo at kayo bibigyan. Yan. Humanap kayo kay mga kasumpong ko, matok kayo, katokin mong pintuan ng langit at ikay pagbubuksan. Di ba? Meron pa sa Mark 11, hindi ko maano kung 24, sabi, ano mang hingin mo sa panalangin, sumampalataya kang nakamtan mo na ito at ito'y matatanggap mo. Oo. So, when you pray, pray in faith. Okay? Sampalatayanan mo. Ang gusto kong anuhin dito yung mukhang ikaw mismo din kailangan mo ding i-forgive yung iyong sarili, yung iyong Oo. past para hindi ito umapekto sa iyo. Sabi mo kasi diyan, no, minsan nawawalan ka ng kumpiyansa sa Kumpiyansa. sarili. Oo. Okay? Yung self mo, yung ano to, yung pagpapahalaga mo sa sarili. Okay? Wag mo lang siyang hugutin sa sarili mo. Hugutin mo kung ano ka sa harapan ng Panginoong Diyos. Ikaw ay Ayun. minamahal, ikaw ay nilinis na, ikaw ay pinatawad, ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang mga dati ay lumipas na, ang lahat ay pawang bago na. Ikalawang Korinto 5:17. So, Mm. panghawakan mo yan. Ikaw na yung bagong tao na binago ng Panginoong Diyos. So, Oo. pag ibinabalik sa'yo ng kaaway yung nakaraan mo, malambot ka noon, sabihin mo, tao'y tapos na yun, baka nakakalimutan mo. Ako ay binago na ng Panginoong Diyos. So, ngayon, habang nagiintay ka, wala pa yung sagot sa prayer mo, patuloy mong palalimin yung relasyon mo sa Panginoong Diyos. Yan. Oh, patatagin mo pa yung iyong faith, yung iyong Christian walk, para pag dumating na yung babae, mas matapang ka na haharapin ang future. Iba kasi ang may asawa, kapatid. Oo. Alam mo, natuwa lang din ako dun sa karanasan ko din maraming Oo, nabasted. oo, oo. Ibig sabihin, pagka nabasted ka madaming ulit, may Mm, iisa lang talaga. Merong yes. isa lang talaga na magiging katuwang mo na at yun yun, Mm. yun yun. So, huwag kang mag-alala kung nare-reject ka before. Oo, yun kasi takot siya, no? Natatakot Oo, siya baka ma-reject siya. oo, huwag kang So, mag-alala. pag nanligaw, Kuya Pilo, kasi hindi ka pa naman sure kung yan na nga yung babaeng tugon sa'yo Oo, ni Lord. So, pag oo, nanligaw ka, parang ika nga gagawin mo lang yung part mo, pero you allow God to do the rest. oo. Ngayon, kung sakaling tinurn down ka, o di sabi mo, sige Panginoon, kung hindi siya, tatanggapin ko. Hindi siya. Pero kung siya, Lord, parang, alam mo yon. Kasi, may member kami ngayon sa Korea, ha? Tanong mo, Kuya Pilo, ilang Hmm. ulit niligawan yung babae bago napasagot? Wow, matagal. Nakatatlo. Oo, konti lang yan. Pero same babae. Niligawan niya, binasted siya. Niligawan na naman niya, binasted na naman siya. Meron pa Okay. nga ako narinig sa ano kahapon yata, the other day, kung nakikinig kayo sa mga bandang 3:00 ng hapon sa DZAS pa din, yung ating Tanika ng Lagot. Yeah. Ay, talagang hindi siya tinantanan ng lalaki. Talagang, actually, may boyfriend siya pero sabi ng lalaki, hindi.
talagang sinusuyo siya, sumasama sa church, hindi talaga sumusuko. Oo. Ayaw sa kanya, pero sabi, basta sama lang ako, sunduin lang kita, samahan lang kita. Talagang ganon. Ayun, di naging sila. Meron din akong barkada. Kaya pala, belated happy anniversary sa kanila. Ay, eto. Tamang-tama kasi sabi Ano? niya 33 years old na siya. Alam mo ba tong barkada ko, babae pa to, Oh, babae. ano Nung ano ikasal nangyari? siya, ano, 40 anyos na siya nung siya ay makapag-asawa. Wow. Babae pa to. Oo. At Late yung back. lalaki, Kuya Pilo, parang, kung di ako nagkakamali, 12 taon 12 na taon. nagtiyaga sa kanya. Wow, kaya pala umabot ng 40. Kasi nga, yung babae, parang ayaw niya. Kasi yung babae, meron din siyang hinihiling sa Lord eh. Yeah. Oo. Kasi nung una, hindi pa Christian yung lalaki. Oo. Kaya sabi ng babae, Lord, kung mag-aasawa ako, gusto ko yung anak mo din, yung Christian din. Oo, oo. So, pero yung lalaki naman nagsabi sa kanya na, pwede ba payagan mo lang ako kahit man lang barkada? Hmm, O di sige. barkada Barkada lang sila, naman. barkada. Barkada. Pagkatapos, sabi daw nung lalaki, kung hindi rin lang ikaw magiging asawa, hindi na ako mag-aasawa. Wow naman ah. Oo. Oo. Pero, paglipas ng panahon, sinama niya pa to sa ano, sa ano ba tong grupo natin na pag may mga nasalanta ng baha, Sa Operation rescue. Blessing. Operation Blessing. Okay. Sinama niya pa doon, naging volunteer sila doon, hanggang sa nang tumigil na tong kaibigan kong babae ng kabo-volunteer. Ang lalaki pala, eh, patuloy pa rin Tuloy na nag-volunteer. nag-volunteer gumawa. So Ayan. paglipas ng maraming taon, sabi ng angkab ng barkada ko, Lord, ka-40 na ako, mag-aasawa na ako. Eh ngayon, yung guy, hindi niya alam na naging na-born again na rin sa Kingdom of God. Yeah. Oh, so kumbaga, Gumawa na siya ng kusa niyang loob na pagkilala sa Diyos. oo. So ayun, by God's grace, hanggang ngayon silang dalawa, 19 years na silang kasal ngayon, ha? Nag-celebrate sila. Tanong mo, ano pa yung wedding nila? Hindi Ano? ka matatawa. Hindi, April Fool's Day, April 1. Uy, congratulations sa inyo at Oo, salamat sa babanggitin ko, barkada. Doktora Agnes, ayan, at saka Hello, si Dr. Agnes. Reason, dyan sa Taguig. Ayan, Ang inyong Dr. love Agnes. story ay talaga namang mahiwaga. Isang Wow. pagpapatunay na kahit edad, hindi hahadlang ang edad. Yan, oo. Kaya huwag Oo, kang mawala kaya ng ito, pag-asa, kapatid. yes. Ano? Oo, Yan ay oo, darating sa tamang panahon. tama, darat. Ako, Hindi Kuya ikaw. Pilo, ano, 31st birthday nung ako ay ikinasal. Oh, great. Babae pa ha, 31st birthday. Pag tinatanong akong, bakit ang tagal bago ka nagpakasal? Sabi ko, ang bagal kasi dumating ni husband. Kami ni Doris, Ako, Oh, 32. Siya, oh. 43. Nung kinasal Oo, kami. kita mo? O, di ba? Babae pa yon, Oo, babae pa di siya. ba? So, wag kang mawala ng ano, wag mo tignan edad mo. Ang tignan mo, Mm. nandiyan ka, naka-align ka sa kalooban ng Panginoon. Alam niya yung desire ng puso mo. Oh, may verse ako para sa iyo. Oh, Psalms 37:4. Psalms 37:4. Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. ayun. Wow, Yan. ang ganda niyan, ano. Kay Sana Lord ka muna encourage sa iyo. magpakaligaya. Ayan, sana maka-encourage sa iyo, ano, ating kaagapay, ano. Huwag kang mag-alala. Ayan, merong panahon 'yan, ano. At nakakatuwa 'yung sinabi mo. Na talagang kapag gumagawa ka pala at kumikilos ka talaga para sa Panginoon, dumadating Tulad 'yung sinabi mo 'yung Amen. Tag-700 Club na Operation Blessing. Sila ay Oo. ano, kusa na siyang sumama doon na hindi na dahil sa Mm. babae kundi dahil sa Hindi na sumama yung babae eh. oo. Oo. Ikaw, kaagapay, gawin mo kung ano yung pinapagawa ng Lord sa'yo. Gawin mo. Makikita mo, biglang, hindi mo mapapansin, biglang Mm. suddenly, yun, Alisin mo suddenly. yung ano, alisin mo yung focus mo sa sarili mo. Yan. Sa nakaraan mo, sa sarili. Wag, focus. Sabi nga, turn your eyes upon Jesus. Yes. Focus ka sa Panginoon. O Lord, habang iniintay ko yung God's will mo, ano po ba yung mga gusto mong ipagawa sa akin? Mag-involve ka sa ministry. Ayan. Tapos, laliman mo pa yung personal devotion mo. Enjoy mo muna ang Panginoon ng husto.
At Mm. makikita mo na lang, gugulatin ka ni Lord. Ayan, oo. Naggugulat din si Lord, akala mo ba? Totoo. Ay, oo. Maano kayo, maniwala kayo. Mayroong paggugulat na magagawa ang Panginoon sa inyo. Para ipatunay Amen. niya sa inyo, mahal kayo Amen. talaga. Yan. Amen. Ay, Ito, yung Jeremiah 33:3, isa pa yan. yan. Yung telephone Call. number daw ng langit, Call sabi ng unto salita. me. Oo, Yan. tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa inyo. Okay? At ako'y gagawa ng mga kagilagilalas na mga bagay na hindi nyo sukat akalain. O, di ba surprise? Amen. Amen. Don't Lord, lose thank you. hope. Don't lose hope. Ang dami nating mga relasyon na pwedeng madiskubre patungkol sa kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Get Mm-mm. involved with God. Get involved with Amen. God's plans for your life. And get Amen. involved with seeing or waiting for the glory of God to happen. Dahil talaga, Amen. maraming kagilagilalas. Minsan magugulat kayo, may plano tayo, nasira. Tapos biglang, ayun pala yung magandang plano ng Diyos. Bigla, ang dami-dami niyan. Naku, mag-share nga kayo. Siguro mga kaagapay, share nga kayo. Padala nyo kami ng inyong Mga kwento, kwento. no? Oo. Yeah, tungkol sa kung paano naging kagilagilalas ang Panginoon sa buhay nyo. Mga Amen. listeners natin, padala nyo para marinig naman dito, babasahin namin kung paano naging kagilagilalas ang Panginoon sa buhay nyo. Dahil definitely, may ginagawa ang Diyos na wala sa kamay ng Amen, tao, amen, wala sa amen, ating amen. sariling kakayahan. Yes. God Amen. works in your life. Totoo yan. Kaagapay. Yan, yung mga nakikinig ngayon. I know, it's you. You will experience this. Yan, Amen. maranasan nyo. Have faith. Yes, ang magandang kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Yan. Naku, Ate Alu. Mukhang kailangan nating ipanalangin ngayon ng ating mga kaagapay dahil need natin lahat ang makakaugnay ang Panginoon lagi at ipagpatuloy natin ang pananampalataya sa Panginoon. So Ate Alu, I'm gonna ask you to please pray for our listeners as we before we end our program. Sige, tayo manalangin. Amen. Aming Ama, marami pong salamat sa natapos na namang time na kami po ay ginamit mo para po mabigyang katugunan ng mga katanungan ng mga aming mga kaagapay na nagsumusubaybay. Lord, hinihiling namin, nawa yung mga payo sa kanila, lalo na Lord, mga talata sa Biblia na aming naibato na ay tumanim sa kanilang puso at maging tulad ng pangako mo, ang salita mo ay hindi babalik ng walang bunga. Ito ay maging buhay sa kanilang puso't kaluluwa, maging pag-asang baon-baon nila. Salamat dakilang Diyos. Purihin ka sa iyong katapatan. And Lord, nataas po namin sa iyo, Panginoon, yung mga magulang na may problema sa kanilang anak. Bigyan niyo sila ng tamang paraan upang ito ay masolusyonan. Maging Panginoon yung asawang babae na may issue sa kanyang biyanan lalaki. Gawin mo po, Panginoong maiayos anuman ito. Mahanapan ng solusyon at anuman, Lord, yung dahilan, Panginoon, ay masolusyonan din. Lord, itong aming kapatid na nananalangin ng kapartner sa buhay, nawa ay pagkaloob mo. Una, patuloy mo siyang bigyan na pananalig sa iyo, matapang na pananampalataya para hindi niya susukuan at panghahawakan niya na anumang kanyang hinihiling ay pagkakaloob mo sa iyong tamang panahon. Yes. Panginoon, at tinataas ko din sa iyo, Lord, yung mayroon pong nagka-issue sa kanyang ministry leader. Pagalingin niyo po ng lubusan ang kanyang puso, Panginoon. Yung isip niya na traumatize, pagalingin niyo po sa pangalan ni Jesus. Yes. At puspusin mo siya ng iyong banal na spirito na puno ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan para siya'y makapagpatuloy ng paglilingkod sa church na iyan nang walang anumang sagabal. Salamat po, dakilang Diyos, dahil alam namin na anuman ang mga daladalang kabigatan ng aming mga tagapakinig ay mayroong laging solusyon sa iyo. At hinihiling din namin na kung meron po sa gabing ito na nakikinig na hindi pa nagsuko ng buhay sa Panginoong Hesukristo, kilusin mo rin siya na ang buhay niya ay ipasakop niya sa iyo. Pagsisihan ng kasalanan at tanggapin si Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Sapagkat ikaw lamang, O Diyos, ang
makapagliligtas sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran kami, tubusin kami sa aming mga kasalanan. Lord, hinihiling namin na ang programang ito ng Heartline ay patuloy pang makatulong upang maikalat pa ang Ebanghelyo, maikalat ang pag-asa, makapagbigay, Panginoon, ng mga lunas sa mga isipang nalilito. Salamat sa iyo. Lord, I also pray, patuloy mo pagpalain ang FEBC, ang DZAS, continue to supply their needs para lalo pa, Panginoong, magawa nila ang kanilang online ministry. At gayon din, Panginoon, si Kuya Pilo at ang kanyang kabiyak, patuloy mo silang bigkisin na yung banal na pag-ibig. Lord, lahat po ng papuri karangalan sa iyo lamang namin ibinabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Wow! Amen! Praise God! Tayo ay pinagpapala talaga ng Panginoon sa inspirasyon na pinadala sa atin ng kanyang salita. At Amen. salamat sa pagkilos ng Diyos sa iyo, Ate Alu. Nako, Salamat sa Diyos. it's very good to have you here again. Ay, by the way, kung meron sakaling mga tao na gusto makipag-connect sa'yo or gusto magpa-counseling or just to have your ministry, yun, paano ho kayo makakontakt? Alam ko, nasa Korea ka ngayon. Messenger lang. Oo. Messenger. Alu Abendan, yan lang po, hanapin nyo lang sa Messenger, Facebook. Pwede po kayo mag-PM sa akin at sa biyaya at tulong ng Panginoon, tutugunan ko kayo. Ayan. Yan. Tapos i-follow nyo rin yung aking wall. Madalas akong may mga devotional, Bible scripture, at kung Yes. ano-anong mga balita na mahalaga. Hindi Yes. kwentong kutsero. Minsan may pa-comedy din. Yun ang gusto At ko sa mga- program mo. May comedy ka din eh. Mga kaganapan din dito sa South Korea na pinakikita namin kung anong maganda dito. Praying na sana ay ma-adapt din natin sa Pilipinas. Yan. Ayan. Yan. Praise God. So, welcome po kayo. Ayan. Well, alam nyo mga kaagapay, natutuwa tayo. Kasama natin si Ate Lu. Ate Alu, thank you very much for being with us. And God bless you always. At syempre, gusto kong batiin yung mga taong kasama natin sa production. Dahil kung wala sila, hindi tayo makapagpatuloy ng ating broadcast. Syempre, salamat sa mga kaagapay natin sa broadcast sa Bukawi Transmitter Site. Sila Protect Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Kay Engineer on Duty Chris Molina at JV Tabua. At syempre, ang in-charge nating PA si Ate Kayla Escalante na laging nasa tabi natin. Ay, nako. Salamat din sa iyo, wifey, my wife Doris. Talagang all full support siya sa atin. And I praise God for that. Salamat sa inyo mga kagapay. Patuloy tayo magkita ulit next Friday sa Heartline Friday Night Edition. 9:30 p.m. up to 11 p.m. At meron din tayong Heartline from Monday through Friday, every night. Okay, 9:30 to 11. See you po uli and God bless sa inyo. God bless Ate Alu. God bless you. Chupokhamnida. Yeah, God bless. Goodbye. Tayo po'y miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.